Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ang mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang lingkod na si Padre Ariel Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Bago po tayo mag-isa, tayo po ay dadaan sa ating mga pagbati. Binabati po natin ang ating mga kapatiran sa Kaibiga, Balbagin, sa panguno ng ating Pastor Kepasti at sa kanyang may bahay. At din, binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Santo Niño, Bulacan, sa panguno ni Father Edwin Dumal at kanya Father Biboy Alones and Sister Betty Alones at sa kanyang pamilya. Binabati rin natin sila Father Raymond Resurrection at sila Sister Jenny Puertes at si Brother Jose Mercado. Binabati natin sila ng isang magandang gabi. At Sister Jenny Puertes, binabati natin siya ng isang magandang gabi. At sa lahat po ng mga kapatiran dyan sa Santo Niño, Bulacan, binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. At hindi, binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa Bulacan, Mr. Arlene Ibarra, Brother Art, aking bayaw at sa aking mga pamangkin, at din ang aking kapatid dyan sa Dubai, Sister Ariela Ibarra. At kay Brother Norbin Saren, binabati natin siya ng isang magandang araw ng oras sa kanila dyan. At binabati rin natin ang mga kapatiran dyan sa Cavite, kaya Brother Joel Husky at sa kanyang may bahay, din sa kanyang tatay, kanyang magulang. At din, binabati rin natin ang ating mga kapatiran sa Nueva Ecija, sa panguno ng ating Pastor Reynald Gisol at sa kanyang may bahay. At diyan kay na Brother Morgan at sa isang ating worker diyan sa Nueva Ecija. Tayo po'y patuloy na mga pagbaka sa ating pananampalataya. At ibati rin natin ang family Ayag diyan sa Venezuela at sa ating kaibigan kay Evangelist Enrique Subbayan. Binabati natin siya ng isang magandang gabi. At kay na Pastor Philip Mesenabre, aking kaibigan na pastor. Sa lahat po ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati natin ang Family Juan, Family Bayon, Family Durumal, na Sister Roda Durumal at Father Edwin Durumal. At sa lahat po ng ating mga kaibigan at patuloy sumusubaybay at bente sa aking mga tito dyan sa Cainta, na patuloy na sumusubaybay dyan sa Apostolic Back to the Bible. Salamat mga kaibigan at ang ganda ng po ating mga pagbati. Amen mga kaibigan at mga kapatid, nakaraan po ay ating ipinaliwanag tungkol po sa iisang Diyos sapagkat marami kasi nagko-comment dyan sa Apostolic Back to the Bible na mayroon silang comment pero hindi po nila ginagamit yung kanilang personal account. Gumagawa po sila ng ibang account para sila po ay makapag-comment sa atin mga kaibigan at nagiging palaisipan kasi kung sino ang yung mga nagko-comment. So mga nagme-message sa Apostolic Back to the Bible at ayaw po kasi nila magpakilala mga kaibigan sa ating mga kapatid. So, tinapik po natin nakaraan mga kaibigan na kami ba ay naniniwala na may isang Diyos tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan at mga kapatid. At pinabati rin natin ang ating kapatid diyan sa Muntinlupa na si Brother Luis, isang magandang gabi na patuloy diyan sumusubaybay sa Muntinlupa at sa ating mga kapatiran. Sa lahat ng dapo dyan dito sa Pilipinas mga kaibigan. Ngayon po mga kaibigan at mga kapatid ay pag-usapan po natin ang isa pa rin napakahalaga tungkol po sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan at mga kapatid. At kami raw po ay parehas lang daw ng aral ng Iglesia ni Cristo sa yung Iglesia ni Cristo na 1914 na itinatag mga kaibigan, parehas daw po ang aral namin at pinapakalat ng iba na dalawa ang aming paniniwalang Diyos mga kaibigan at mga kapatid. So ibig po namin na iparating sa inyo mga kaibigan na ang stand po natin ay may kinikilala po tayong isang Diyos na walang iba kundi ito po yung ating Ama na ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan.
at mga kapatid. At yan na mga kaibigan na ating paniniwala tungkol sa isang Diyos ay hindi naman po yan lumalabag sa banal na kasulatan. Sapagkat iisa lang naman talaga ang Diyos from Old Testament to New Testament ay isa lamang po ang Diyos na dapat nating kilalanin, na dapat nating pong sambahin, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, ay kami ba ay naniniwala na ang Panginoong Kristo ay tao lang, dahil yan po ang madalas na namin naririnig tungkol po sa aming sa mga comment dito po sa FB Live na naniniwala kami na si Kristo ay tao lang. Yan po mga kaibigan ay hindi po ganun po ang aming pagpapaliwanag tungkol po sa ating Panginoong Kristo na siya ay tao lamang. Kundi naniniwala po kami ang Panginoong Kristo ayon po sa aklat po ng 1, Kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 1. Ito po ang paniniwala namin sa ating Panginoong Kristo ng pasimula. Sabi po rito ay ganito. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at anumang sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yan po paniniwala po namin na ito pong berbo mga kaibigan, ang pasimula, ito po ang kalagayan po ng anak, siya po ay berbo. At yung berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Batay po yan sa unang sa 1:1 sa pagkakaliwat po sa Tagalog. Pero kung titingnan po natin sa English mga kaibigan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid na pasimula po ang ating Panginoong Kristo ayon po sa ating paniniwala at batay din po sa banal na kasulatan, nang pasimula, siya ay berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. No? Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Mapapansin po natin mga kaibigan dito po sa berbo na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So ginamit po yung salita mga kaibigan na all things were made by Him. Kung mapapansin po natin sa unang Korinto, sa 8 at ang bersikulo po ay 6, tingnan po natin ang patungkol sa ating Panginoong Kristo. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama, nabuwal sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoong si Hesu Kristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Maliwanag po mga kaibigan na ang lahat po ng bagay ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo. At mabasa rin natin sa 1:13 na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Walang iba kundi ang tinutukoy ay walang iba kundi ang berbo, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang ating Panginoong Kristo ng pasimula ay naniniwala po tayo na siya po ay berbo at siya rin yung buhay na walang hanggan, batay din sa banal na kasulatan. Dito po sa unang 1:1 at ang bersikulo po ay 1. Tignan po natin. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay.
at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. Dahil yung buhay na walang hanggan, mga kaibigan, ito po ay nasa kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. At kung tayo po isasampalataya doon sa pangalan ng kanyang anak, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, sapagkat yung buhay na walang hanggan, mga kaibigan, ito po ay nasa kanyang anak. Naigi po ay basahin po natin ang aklat pa rin ng unang 1, kapitulo 5, at ang bersikulo po ay 12. Tingnan po natin mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Umpisahan po natin sa 11. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. So yung buhay na walang hanggan, mga kaibigan, ay ipinahayag din ng Panginoong Kristo sa 1:17:3. Ang sabi niya roon sa 1:17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So maliwanag na pinakikilala po ng anak na siya po ay buhay na walang hanggan. At kung tayo po isasampalataya doon sa pangalan ng kanyang bugtong na anak, magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito, ayon po kay Juan, ay nasa kanyang anak, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, yung kanyang anak, nasa kanya yung buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi sa 1:3-16? Ito po, lagi po natin itong naririnig at pamilyar na po sa atin ang talatang ito. Tingnan po natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dahil po yung buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak, kung tayo po ay sasampalataya sa kanyang anak, sa pangalan ng kanyang anak, mga kaibigan, tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ito po yung plano ng Diyos upang tayo po ay maligtas, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Dahil ng una ay meron po tayong buhay na walang hanggan, dahil si Adan at Eva ay nadaya ng diablo, mga kaibigan, nawala po yung buhay na masagana, buhay na walang hanggan, kaya ginagawa po ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, ginawa po ng ating Diyos Ama, sinugo niya po ang ating Panginoong Kristo upang ibalik po sa atin yung buhay na walang hanggan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ibabalik po tayo ng Panginoong Kristo doon sa original, mga kaibigan, na kalooban ng Diyos sa mga tao. Tingnan po natin ang aklat po ng Gawa sa 3 at ang bersikulo po ay 20. Tingnan po natin ang pahayag po ng ating mga apostol dito po sa 3:20. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinilaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Ang Panginoong Kristo, mga kaibigan, si Kristo na itinilagang si Jesus, siya po ay sinugo ng Diyos upang, mga kaibigan, sabi rito, upang isauli ang mga dati sa lahat ng bagay. Yung isasauli po, mga kaibigan, yung dati. Kasi ang original po, mga kaibigan, na kalagayan po ng tao
ang tao po ay meron pong buhay na wala hanggan. Nawala po ang buhay na wala hanggan sa tao sapagkat sila po ay nagkamit, mga kaibigan, na hindi po sila sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos at sila po ay nadaya po ng dyablo at sila po ay nahulog sa pagkakasala at yung buhay na walang hanggan na nawala, ito po ay ipinabalik po ng kanyang anak, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, ayan po ang plano ng Diyos para tayo po ay magkamit ng kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Isinugo po ng Diyos ang kanyang sariling anak ayon po sa batay po sa aklat ng Roma sa 8 at ang bersikulo po ay 3 nang sinugo niya ang kanyang anak. Tignan po natin. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Isinugo po ng Diyos ang kanyang anak na nag-anyong lamang salarin. So yung kanyang anak po, mga kaibigan, ito po yung nahayag sa laman, mga kaibigan at mga kapatid. At nang pasimula, ito po ang berbo, mga kaibigan at mga kapatid. Yung tinutukoy po ng pasimula sa 1:1, yun din po ang tinutukoy na pasimula sa Genesis 1:1, mga kaibigan at mga kapatid. Sa makatuwid, nung Genesis 1:1, sabi doon, in the beginning, God created in heaven and earth. Nang pasimula, ang kalagayan po ng Panginoong Kristo, siya po ang berbo. Siya po yung salita ng Diyos. Siya po yung ibinigkas ng Diyos. Nang sinabi ng Diyos, magkaliwanag, yung lumabas po sa bibig na ating Diyos, mga kaibigan, yung kanyang sinambit na magkaliwanag, mga kaibigan at mga kapatid. Yun po yung berbo. Kaya sa pamamagitan po ng berbo, ginawa ang lahat ng bagay sapagkat sabi po ng aklat ng Hebreo, ganito pa rin ang ating mga basa sa Hebreo 11 at ang bersikulo po ay 3. Tungayan po natin. Ano ang pahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan? Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So maliwanag po, mga kaibigan, natatalastas natin na ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang berbo ng Diyos, mga kaibigan. Sa pamamagitan ng salita ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, ililigtas din po ang mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo ay nangangaral. Ang gamit po nating pangangaral ay ang salita ng Diyos, mga kaibigan. At yung salita ng Diyos na ating ipinangaral, ito po ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Dito po tayo lumalakad sa pananampalataya. Gayon din ang pahayag ni Apostol Pablo sa Galatia 2 at ang bersikulo po ay 20. Tingnan po natin, mga kaibigan. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na nasa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yung umibig pala kay Pablo at nagbigay ng buhay dahil sa kanya, walang iba kundi ang anak ng Diyos. Ang nagtubo sa ating mga kasalanan
ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na isinugo ng Diyos sa sanlibutan upang maging tagapagligtas. Unang Juan 1 at ang bersikulo po ay 7. Tignan po natin. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may paiisama tayo sa isa't isa at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yung pala mga kaibigan, yung pala ay dugo ni Jesus. Yung dugo po ni Jesus na kanyang anak, yun po ang naglilinis po sa atin, sa ating mga kasalanan. Ito po mga kaibigan ay nababasa naman sa banal na kasulatan mga kaibigan at mga kapatid. Kaya mapapansin po natin sa Gawa 20:28, kung titignan po natin mga kaibigan, tignan po natin ang pahayag ng ating Panginoon ni Apostol Pablo mga kaibigan tungkol po sa Gawa 20:28. Tignan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang pahayag po ng iba mga kaibigan, yung dugong itinubos dito ito raw ay dugo ng Ama. Paano po magkakaroon ng dugo yung Ama? Ang Ama po ay Espiritu, mga kaibigan. Pinapahayag po ni Juan na ito ay dugo ng anak ng Diyos na maglilinis sa kasalanan ng sanlibutan. Kasi yung anak ng Diyos, mga kaibigan, ito po yung katawan na inihanda sa pangtubos sapagkat ang pahayag po ni Apostol Pablo sa 10 ng Hebreo, Kapitulo 4. Tingnan po natin. Ganito. Sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Sa 2. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsisipaglikad sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisamba ay yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain yaon ay ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapaglinis ng mga kasalanan. Ano po nangyari? Sa 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, walang iba kundi yung anak, ay sinasabi, hahin at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pag sinabi po ng banal na kasulatan, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, nang nakapasok na yung anak sa sanlibutan, sabi ng anak, mga kaibigan, hahin at andog, hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Meron na pong katawang taong inihanda ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. At doon sa katawang taong inihanda ng Ama, doon po nanahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa Colosas 2. At ang bersikulo po ay 9. Yung katawan na inihanda ng Ama, yun po ang ipangtutubos sa kasalanan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ngayon po, anong katunayan na yung anak, siya po yung nasa kalagayang laman, mga kaibigan at mga kapatid? Paenggan din po natin sa Hebreo 5 at ang bersikulo po ay 7. Ano ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naggandog na mga panalangin at mga daig na sumisigaw ng malakas at lumuluwa doon sa may makapangyarihang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dinilig dahil sa kanyang banal na takot. Sabi diyan mga kaibigan, na siya sa mga araw ng kanyang laman. Ibig sabihin mga kaibigan, meron po siyang araw na hindi po siya laman.
Pero ng araw ng kanyang laman, siya po ay naghahandog ng mga panalangin doon sa makapangyarihan sa lahat na makapag-iligtas sa kanyan sa kamatayan. Sino itong nasa araw ng kanyang laman na naghahandog ng panalangin na doon sa nakakapagligtas sa kanya sa kamatayan? Tuloy po natin sa 8, mga kaibigan. Bagamat siya'y anak, gayumay natuto ng magtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Yung anak pala, mga kaibigan, yung nagkaroon ng araw ng laman. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po yung ama yung naging laman, kundi yung anak na ito, nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos, sabi doon. Sa 14, at nagkatawang tao ang berbo. Yung berbo na gumawa ng lahat ng mga bagay, mga kaibigan, siya po ay nagkatawang tao. Kaya nga, ang payag ni Juan sa 1:1 at ang versikulo ay 10 ay ganito. Siya'y nasa sanglibutan, walang iba kundi ang berbo, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Yung siyang nasa sanlibutan, mga kaibigan, ginawa sa pamamagitan niya ang sanlibutan. Pero yung sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan, hindi po siya nakilala ng sanlibutan. Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi kung nakilala nila yung berbo na sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng mga bagay, na yun ang anak ng Diyos, hindi nila ibabago yung anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit hindi po siya nakilala ng mga hari sa sanlibutan. Hindi po siya nakilala ng mga gobernador. Hindi siya nakilala ng mga hari sa sanlibutan. Kaya ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2 at ang versikulo po ay 6. Tignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga bagay na may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Yung karunungan pala ng Diyos, mga kaibigan, na walang iba kundi si Kristo, siya pala ay itinalaga na bago ang sanlibutan ay nilikha. Nakatalaga na po yung karunungan ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung mapapansin po natin, mga kaibigan, dito po sa English, no? Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 7, but we speak the wisdom of God and a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. Ordain na pala ito, yung wisdom of God, inordain na, no, mga kaibigan. Bago ang sanlibutan, before the world, bago ang sanlibutan, itong karunungan ng Diyos, ito pala po ay inordain na, o ito ay itinalaga na, mga kaibigan. Sino po ba ang karunungan ng Diyos na itinalaga na? Tingnan po natin sa unang Korinto, dito pa rin sa 1, at ang versikulo po ay 24. Sabi rito ay ganito. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo pala ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sabi diyan, yung karunungan ng Diyos ay itinalaga na bago ang mga sanlibutan ay nilikha. Maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan po natin sa English. But unto them which are called both Jews and Greeks,
Christ, the power of God and the wisdom of God. So si Kristo, siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na itinaga ng Diyos ng una. Mga kaibigan at mga kapatid, ito po yung hindi nakilala ng sanlibutan. Yung karunungan ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Kung nakilala po nila ang karunungan ng Diyos, ay hindi sana nila ipinako ang ating Panginoong si Kristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya maliwanag po na ang Panginoong si Kristo, hindi lang po paniniwala namin ay tao lang ang Panginoong si Kristo. Kagaya po ng paratan ng iba na naniniwala kami na tao lang ang Panginoong Kristo. Hindi po yan, mga kaibigan. Isa po yung malaking kasinungalingan, mga kaibigan at mga kapatid. At sila nga, ang kanilang paniniwala kay Kristo ay 100% ang si Kristo ay tao, 100% si Kristo ay Diyos. Parang wala akong nabasa sa Biblia na 100% si Kristo tao, tapos 100% si Kristo ay Diyos. Wala po yan sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. No? Yan po ang paniniwala ng mga oneness, mga kaibigan, na hanggang ngayon yung kanilang oneness ay hindi nila maitayo, hindi nila maitatag. Bakit, mga kaibigan? Kasi yung aral ng oneness, yan po ay man-made doctrine. Gawa po ng tao yan, mga kaibigan at mga kapatid. So, ibig lang nila palitawin na ito'y aral ng mga apostol. Pero hindi po yan aral ng mga apostol. Kailanman, mga kaibigan, sa Biblia, hindi po nagturo ang mga apostol o maging ang Panginoong Kristo. Hindi siya nagturo, mga kaibigan, na kagaya ng aral ng mga oneness na yan, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang tinuturo po ng ating Panginoong Kristo ay meron lamang iisang Diyos. Walang iba kundi ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Apostol Pablo, ang kinikilala niya rin ang iisang Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Hindi po sila nangaral na yung Ama, siya rin yung anak. O kaya yung anak, siya rin yung Ama. Hindi po nagturo ang mga apostol kailanman ng ganyan, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ay gawa ng tao, mga kaibigan. Pati yung aral na dual nature, mga kaibigan. Hindi naman aral ng Biblia yan. Dual nature. Paano magkakaroon ng dual nature ang Diyos? Ang Diyos ay natiling espiritu. Kaya nga sabi ni Kristo, sambahin ang Panginoon ay siyang espiritu. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay espiritu, kailangan siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Mga kaibigan, kung ang Diyos pala ay dual nature, no? Tao na Diyos pa, paano mo sasambahin yung Diyos na espiritu? Kung sinamba mo yung Diyos na espiritu na may dual nature, hindi, nasasamba mo rin yung isang nature niya na tao. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, magulo po yung aral na yan, mga kaibigan. Kasi pag sinamba mo yung Diyos na may dual nature, nasasamba mo yung Diyos, nasasamba mo rin yung tao. Kasi dual nature niya, mga kaibigan. Pero ang pinapahayag po ng ating Panginoon Kristo, ang Diyos ay espiritu. Kaya kailangan sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Masama po kung sasamba po tayo sa tao, mga kaibigan. Ni sa anghel nga, bawal sumamba. Sa tao pa kaya, sasamba po tayo, mga kaibigan. Kaya nga, nang sinamba po ni Juan, yung anghel, sinaway siya ng anghel sa aklat po ng Apokalipsis 22 at ang versikulo po ay 8. Tingnan po natin. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sambahin sa harapan ng anghel at nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Sabi niya, mga kaibigan, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel. Nang nakita ni Juan yung anghel, sinamba niya. Ano sabi sa kanya ng anghel? Sa 9. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. So pinapasamba si Juan ng anghel sa Diyos.
ano yung Diyos na ito na pinapasamba si Juan? Yung Diyos na ito po yung Diyos na Espiritu. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po yan dual nature, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi, paano mo masasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Dalawa pala ang kanyang kalikasan. Mga kaibigan at mga kapatid. Kung ang Panginoon, mga kaibigan, dual nature, tao na Diyos pa, di pag sinamba mo yung Diyos, di nasamba mo na rin yung tao, dahil dalawa ang kanyang kalikasan. Yun po ang magiging problema, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya pinapasamba po tayo ni Kristo sa iisang Diyos na walang iba kundi ang Ama, at siya po ay Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang Diyos ba na paniniwala namin ay mayroong dual nature? Wala po, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil kung may dalawang nature po ang Diyos na ating sinasamba, pag sinamba mo yung Diyos na may dalawang nature, pati yung pagiging tao niya, sinamba mo na rin. Masama po sambahin yung tao. Kasi mga kaibigan, nang nakita po ni Cornelio, si Pedro, sinamba niya po si Pedro, mga kaibigan, at mga kapatid, nang nakita po yun ni Cornelio, mga kaibigan. At kaya masama po na tayo po isasamba doon sa tao, maging sa anghel, ay hindi po pinaitulutan ng anghel na si Juan ay sambahin siya. Kasi sabi ng anghel, ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipin, na tumutupad na nakasulat sa aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos, mga kaibigan. Yan po ang payag, mga kaibigan. At ngayon po, nang sinamba po ni Cornelio si Pedro, anong sabi po ni Pedro? Sa 10:25 ng Gawa hanggang 26. At nangyari na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan. At siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. So maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi niya kay Cornelio, magtindig ka, tao rin ako. Ano sabi ng anghel? Mga kaibigan kay Juan, ina-address po tayo na kailangan po nating sambahin. Tayo po'y sasamba sa Diyos. At yung Diyos na ating sasambahin po natin to sa Espiritu at katotohanan. Pagka Espiritu, mga kaibigan, pure na Espiritu, wala pong halong dual nature to, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi kung sasambahin natin yung Diyos na may dual nature, di yung pagiging tao niya, nasambahin natin, masama nga sumamba sa tao Kaya ang pinakikilala ni Kristo na Diyos, Espiritu. At ito po'y mananatiling Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. At kung hanggang ngayon, ang Diyos meron dual nature, di sumasamba tayo sa tao na may kalahating Diyos. At sumasamba tayo sa Diyos na may kalahating tao. Nasasamba natin yung pagiging tao niya, nasasamba din natin yung pagiging Espiritu niya. Hindi po pwede gano'n, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag po ang payag ng banal na kasulatan. So, tignan po natin kung meron pong mga katanungan. At mga kapatid, si Arlene Lopez. So, amen. Sa ating mga viewers. So, meron po tayong question. Dinabati rin natin si Meray Isguera Reyes ng isang magandang gabi. Sa lahat po ng ating mga sumusubaybay kay Man Regoldula at kay Jeneline Puertes, ating kapatiran ito, mga kapatid, at kay Sister Roda Bayon Durumal, sa lahat po ng ating mga kapatid na sumusubaybay. Kaya maliwanag po ang payag ng Biblia, mga kaibigan. Hindi po kami naniniwala sa salitang oneness, no? Kaya ang aming po pinapangaral, naniniwala po kami sa iisang Diyos. Kailangan kung ano po yung nakasulat, dapat doon po tayo pumatay, mga kaibigan at mga kapatid. At sa Holy Trinity, hindi rin po kami naniniwala kapag ito po ay hindi po natin matatagpuan sa banal na kasulatan, kundi ang makikita lang po natin sa banal na kasulatan ay Holy One. Marami pong talata sa banal na kasulatan na Holy One at wala pong nakalagay na Holy Trinity. Kaya mahigpit pong pinagbabawal ng mga apostol doon sa 4:6 ng unang Korinto. Sabi doon, mga kaibigan, na huwag tayong higit doon sa bagay na nangasusulat upang ang sinuman ay huwag mamapuri ang isa laban sa iba. Kaya nga po ang ginagawa po ng iba, pinagmamapuri nila yung aral ng Trinity.
Kahit hindi nakasulat, ipipilit nila na ang Trinity ay nasa Bible. Yan nga po ang sinasabi ni Apostol Pablo na pagka hindi nasusulat, wag tayong hihigit. Pagiging pagmamapuri ng mga kaibigan sa iba na parang natuklasan po natin na sa atin lang yon. Pero ang pagka-Diyos ba, ang mystery ba ng pagka-Diyos ay Trinity? Hindi po. Ang mystery po mga kaibigan sa Godhead ay walang iba kundi si Kristo. Ito po ay natago sa hiwaga mga kaibigan. Ngunit nahayag na ngayon mga kaibigan sa panahon natin upang tayo po ay magkamit ng kaligtasan mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon po ay meron kasi tanong dito nakaraan mga kaibigan, iniwala pa tayo sa person, no? One God and three person. So tayo ba ay naniniwala doon mga kaibigan? Yun po ay paniniwala po ng aral ng Catholic, number 1, kasi yung salitang Trinity, galing po yan sa Latin na salitang Trinitas, no? Ang kahulugan po yan, kasi dalawa ang Trinity. Yung hinati po yan sa dalawa ay tri-unity, no? Sabihin po yung tri-unity, tatlong nagkakaisa. Hindi po ganyan mga kaibigan, ang Diyos na tatlo tapos nagkakaisa. Wala pong definition sa Bible na ganyan. At gagamitin nila yung salitang ikad, na kasi ang ikad, yun po ay plural, no? United ang kahulugan ng ikad diyan sa Deuteronomy 6:4. Ngayon po, mga kaibigan, naniniwala ba kami sa one God and three person, mga kaibigan at mga kapatid? So, unang-una, wala po sa Biblia yung salitang one God and three person, mga kaibigan at mga kapatid. Ang paniniwala naman ng iba, one God and three manifestation. So, ibig sabihin, yung isang Diyos na ito, Ama, tapos naging anak, and also naging Holy Spirit din. No, sabihin, yung Diyos nila, pabago-bago ng anyo. Nagmula sa Ama, tapos naging anak, tapos naging Espiritu Santo. Yun po ay lalabag sa Santiago 1:17 kung pabago-bago pala ang anyo ng Diyos. Kasi mga kaibigan, yung salita po nga, ang Diyos ay hindi nagbabago doon sa James 1:17. Sa Greek word ay paralogy. Ang kahulugan po yun mga kaibigan. Hindi po siya pabago-bago ng anyo o ni anino man ng pag-iiba. Hindi po siya pabago-bago ng kalagayan, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang makikita po natin, isa sa mga katangian ng ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At wala pong three person. Pero meron po naka-record sa Bible na sinasabi po sa King James Version sa 1 John 5:7. Tingnan po natin. May naka-record po mga kaibigan. Pero sasabihin nila, sila po ang nagdagdag ng person na salita. Tingnan po natin. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Pag tinignan po natin sa Tagalog mga kaibigan, merong tatlong naka-record doon sa langit. No? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ang tatlong ito ay iisa. Hindi po salitang nagkakaisa, kundi ang tatlong ito ay iisa. So, ito po ang kanilang patayan na merong tatlong persona mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag po na ano po ba ang person? Tingnan po natin sa Hebreo 1 at ang versikulo po ay 3. Kasi ang pagkaagamit kasi rito sa English, yung pagka-Diyos kasi ay pinalitan ng English version ng salitang person. Tingnan po natin sa Hebreo 1:3. Palibasa isang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. So mapapansin po natin yung salitang pagka-Diyos, pag ginigam po natin sa English, person na po ang nakalagay sa translation ng King James Version. Sabi rito, who being the brightness of His glory and the express image of His person. So yung salitang pagka-Diyos, pag ginigam mo sa King James Version, person na po yung pagkakaliwat. Tingnan din po natin sa Job, chapter 13, verse 8. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid, kung ano rin ang translation po na King James Version. Tingnan po natin ay ganito. Inyong bang lilingapin ang kanyang pagka-Diyos? Inyong bang ipakikipagtalo ang Diyos? Pag tingnan po natin sa English mga kaibigan, will ye accept
His person, yung salitang pagka-Diyos, nangyari po sa King James Version, pinalitan po ng person, mga kaibigan at mga kapatid. Dito po may kinalaman din mga kaibigan, yung mga nagsalin nito ng King James Version, dahil yung salitang pagka-Diyos, ang ipinalit nila person, para patunayan na yung Diyos ay persona. Yun po mga kaibigan at mga kapatid. No? Pero ang ating Diyos, mga kaibigan, siya po ay Espiritu. Ang Espiritu, walang laman at walang mga buto. Ayon po sa Lucas 24:39, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, sino po ba ang person sa pagka-Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Tingnan po natin kung sino po ang person. Tingnan niyo po sa aklat ng Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, nasa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Yung anak na ito, mga kaibigan, na tagapagmana ng lahat ng bagay, sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Anong sabi? Palibas ay siyang sinag ng kanyang kalulatian, tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Mapapansin niyo, mga kaibigan, yung salitang pagka-Diyos, pag ginagawa mo sa English, hindi na pagka-Diyos person na ang ipinalit nila, mga kaibigan. Parang naging equivalent ng pagka-Diyos sa English, ginawang person. Kaya lalabas, si Kristo ang larawan ng persona ng Ama. Pag ginagawa po natin, mga kaibigan, o ating papaliwanag po ito. Kasi yung salitang express image of His person. Kaya sabihin, persona yung Ama, si Kristo, siya yung larawan ng persona ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Kung tignan po natin ang interpretation po sa English, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, ginagamit po nila yung one God and three person, mga kaibigan. Pero, ang persona po sa pagka-Diyos ay iisa lang po, mga kaibigan. Walang iba. Yung persona sa pagka-Diyos, walang iba kundi ang anak, mga kaibigan. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung Diyos na hindi nakikita, yung anak, ito po ang kanyang larawan, mga kaibigan. Makikita po natin sa anak ang pagka-Diyos ng ating Ama. Ang pagka-Diyos ng ating Ama, mga kaibigan, kung paano siya nagpapagaling, yung anak ay ganun din. Yung mga gawa ng Ama ay nasa kanyang anak, mga kaibigan. Mahahayag ang pagka-Diyos ng Ama sa kanyang anak. Kaya nga, ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaninong laman mahahayag ang Diyos? Walang iba kundi sa laman ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan natin kung meron pang question. Okay. So, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. At muli po, tayo po ay magkatapos na at bago po tayo magtapos ay batiin po natin ang ating mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kapatid. Sa lahat po ng ating mga kapatid, kasi mga kaibigan, pag tayo po ay nag-live, pagkatapos po ng live natin, may nagko-comment. Mas maganda sana na magko-comment habang naka-live, mga kaibigan at mga kapatid. At binabati rin natin ang ating Pastor Jeff. Kakarating na lang, mga kaibigan, at hindi na siya umabol sa live natin, mga kaibigan at mga kapatid. Nabati rin natin ang lahat ng mga taga Nueva Ecija, sila Brother Morgan, diyan patuloy na nakikinig sila ng Apostolic Back to the Bible. So muli po, mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Magkita-kita po muli tayo sa araw po ng Martes alas 7 or alas 7:30 ng gabi, mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Kristo. Sumatin po ang biyaya at kapayapaan ng